Okay, good day class. Ito yung discussion natin for finals. Start tayo with yung steam boiler. Since na-discuss na natin yung steam turbine, so mahalaga bago tayo magpunta ng steam power plant, matakay natin yung iba't ibang parts ng steam power plant. Na-discuss natin yung steam boiler, steam turbine. Na-discuss na rin natin yung steam nozzle. Yun nga yung discussion natin about nozzles. Then, i-discuss natin today is yung steam boiler or generator. So, yung dalawa na yun yung pinaka most essential components. Kumbaga, yun yung mga most maintained equipment sa isang steam power plant. Yun ay yung boiler at yung turbine. So, in this topic, ang mga reference ko ay yung mga review materials ko nung nag-review ako. Thermal Engineering by Sim and Patti. So, na-search ko sa Google. Meron siyang PDF reference. And then, kay Project pa yung review materials. So, ano nga ba yung steam power plant? So, dito sa slide na to, ma-visualize natin, ang steam power plant ay consist niya ng steam generator, boiler, steam turbine, and other auxiliaries. Yung other auxiliaries na yun, ang auxiliaries na yun ay tinutukoy ng mga condenser, feed water pump, feed water heater, mga reheater, superheater. So, iba't ibang parts yan. Maraming auxiliaries machine yung steam power plant. So, kasama na rin din yung cooling tower. So, sa cooling tower, nakadepende kasi, nakavary kasi yung height ng cooling tower sa cooling capacity na kaya niyang isupply dun sa steam power plant. Kaya makita niya minsan, tulad sa Japan, lahat ng cooling tower nila is mainly constructed. Wala ditong machine mounted. Pag sinabing machine mounted, yun yung mga ini-install o di kaya ina-assemble. Ito, as built. So, pag sinabing as built, kinonstruct talaga siya. May mga pundasyon, sinagahan na siya ng mga malaking volume ng water. So, yun nga, discussion, steam turbine converts heat energy of steam into mechanical energy. So, yung steam, para ma-pressurize, papasok sa steam nozzle, then yung steam nozzle, siya yung magbabato ng velocity or force dun sa mga blades or bucket ng steam turbine. Then yung steam turbine mag-rotate, magproduce ng energy to generator. So merong generator dito, kaya itong logo na to, generator yan. May ginawa na siyang symbol dito, generator. So sa mga categories sa industry, ang generator at yung boiler, minsan natatawag siya na iisa. Kasi kung papakinggan yung mabuti, steam boiler or steam generator, parehas naman siya nagpo-produce ng steam. Pero pagka generator itself, ang pinapertain niya yung electrical side, yung nagpo-produce mismo ng kuryente habang umikot si steam turbine. Pero nevertheless, yung generator at boiler, iisa lang. Then ito yung simple boiler setup. So, simple boiler setup. Una, papasok yung feed water. So, saan ba magagaling yung feed water na yan? Either yan ay industrial water or treated water. So, bakit nga ba kailangan ng treated water? Yung treated water, may mga sediments yan. Sinabing sediments, may mga minerals na pwede makaapekto sa mismong pipeline. Kaya tayo nagkakaroon minsan ng fouling or scaling. So, mga terms yan sa industrial plant machinery. Yung scaling o di kaya tawag na fouling, yan yung nagpapaliit ng mismo surface area inside sa mga tube piping na isang system. So, pagka lumiliit yun, mas bumabagal yung flow, mas nababawasan yung heat transfer rate.
So, naging hindi efficient yung isang system pagka hindi treated yung water na pumapasok o di kaya yung feed water. Then, pagpasok ng feed water, papasok siya sa economizer. Yung economizer, parang pinaprepare niya lang yung temperature ng water bago pumasok dito sa steam drum. Kaya makita nyo, ito yung economizer step, yung unang phase. Mag-i-interact, heat transfer yan. Then, yung temperature ng water, mag-raise into higher temperature, papasok sa steam drum. Yung steam drum na yan, ma-in contact sa pinakamismong burner. Yung burner na yan, syempre, dyan tayo nagkakaroon ng combustion. Kaya yung tinatawag natin sa solving, yan yung Q ng boiler. So, meron tayong combustion dyan, either kung anong isusupply natin na means ng combustion, yan ba ay coal, yan ba ay nuclear, yan ba ay geothermal. So, either sa tatlo na yun, kung ano yung pwedeng ipasok dyan as a medium of combustion para magkaroon ng heat, yan yung ipapasok sa burner. Then, habang kumukulo yung tubig, so once na kumulo na yung tubig na yan, yung mga sediments bumababa. So, diba, pagka usually napapansin niyo yan, dati, na yung hindi pa masyado mainstream yung mga mineral station, ang ginagawa ng iba, mula sa tap water o di kaya sa nawasa, pag sinabi nawasa, yun yung mga tubig poso, yung nawasa na yan, pinapakuluan ng pagkatagal-tagal para maging inuming tubig. Pagka kumulo na yan, so mapapansin nyo yung mismong paligid, yung pinakailalim nung mismong pinagpapakuluan nyo, di kaya yung kaserola, may dumidikit dyan na puti-puti na parang semento, di kaya yung parang cavity sa ngipin. So, yun yung mga sediments na nahihiwalay pagka yung tubig nagsasubject sa higher temperature. Then, once na yung sediments na yun bumagsak, so babagsak yan, dito yan sa downcomer kasama ng mga water wall. So, dumidikit siya sa water wall. Then, yung mga sediments na yun, babagsak yan dyan, then subject siya sa blowdown. Pag sinabing blowdown, drain lang yun, drain. So, yung mga impurities na yun, hindi kayong sediments na bubuo o yung lupa-lupa, i-purge yan. Pag sinabing purge, i-release, i-quick release. Siyempre, napupuno yung blowdown. So, meron tayong monitoring pressure gauge dyan. Meron yung valve dito. So, meron dyan nakalagay na valve. May valve dyan. May valve dyan. So, pagka nirelease yan, dyan mapaflush yung mga sediments and other impurities ng water. Then, ito yung phase change na tinatawag. Yung phase change, syempre, pag sa phase change, yun yung mga subject na nagkakaroon tayo ng change in temperature, change in pressure. So, ito lang yun, sa loob ng boiler. Then, once na magkaroon ng condensation kung sa loob ng steam drum, hindi naman yan fully na papasok mismo sa steam turbine. So, kung ito yung steam, meron yung steam turbine dyan. Ganyan. Tapos, shaft, generator. Then, meron din dyan nakalagay na strainer. Para sa yung strainer na yun. Para yung ibang strainer o di kayong accumulator, para yung ibang ibang steam na medyo mamasa-masa, matrap na dito para ang papasok lang dito is steam lang. So, pagka sa thermo 2, ito yung tinatawag natin na saturated steam, di kaya yung mga superheated steam. Pag sinang saturated steam, yun yung medyo mabasa-basa pa, may water quality pa na percentage. Then, sa types ng boiler, ito yung mga common sa Pilipinas. Boiler, steam generator. So, yun nga, heating water for application of heat to generate steam.
Then, unfired pressure boiler. Yung unfired pressure boiler, yan yung mga pinakalumang types ng boiler sa Pilipinas. Usually, ito yung mga maraming standard sa lumang PSME code. Kung nakabasa na ng PSME code, yung huling revision ng 2008, mas focus sila sa unfired pressure boiler. Then, yung power boiler, terms to, power boiler. So, ang power boiler sa design, sa PSME code, so ito yung kailangan niya. 1.055 kg per centimeter square gauge pressure by the direct application of heat. Sunod, locomotive boiler. Ito yung sa mga cartoons, si Thomas the Tank Engine. So, sa loob niya, isa siyang locomotive boiler. Then, continuation. So, mga types ng boiler, meron tayong portable boiler. Pag sinabing portable, siyempre, ito yung sa mga factory na laging furnace yung lote. So, meron silang mga malilit na boiler. So, yun ay portable. So, pwedeng i-assemble, disassemble para ilipat ng ibang location. Then, sa PSME code, may nakalagay na parameters, di kaya yung mga kailangan sundin pagka magko-construct ng boiler. Miniature boiler. Miniature boiler, yan, 405 mm ang inside diameter, ang length 1065 mm, pressure 7.03 kg per centimeter squared working pressure. Max limit na yan, miniature boiler. Low pressure, yan yung low pressure, 180, sinabi kanina, 1.055 kg per centimeter squared gauge. At temperature 121 degrees Celsius. Medium pressure 103.5 MPa gauge at 130 degrees Celsius. So ito ang mga nakalagay naman sa PSME code. Lumalabas yan sa exam as terms. Minsan lumalabas yan as terms sa math. Kasi doon nakalagay ang code. So MESL, Mathematics, Engineering, Sciences, and Laws. So doon nakapasok ang ME code. Then hot water supply, second hand boiler, reinstalled boiler. So hot water supply, ito yung mga nasa hotel. So sa mga hotel sa pinaka basement doon meron silang hot water supply boiler. Usually, mas marami natin sa ibang bansa kasi ang temperature sa ibang bansa, meron silang winter. So tayo, tropical country, kaya sa mga 5-star lang nakakita ng mga ganitong hot water supply boiler. Second hand, yun yung sa ME Lab, second hand yun. By the way, yung sa ME Lab, so yun ay electric type boiler. So pag sinabing electric, dependent yung heat niya, yung source ng heat niya is through electric rods. So may papasok na tubig, mag-interact sa electric rods, saka siya mag-produce ng steam. Then reinstalled boiler, pag sinabi reinstalled boiler, para ito yung second hand boiler na rin. So after mo ma-refurbish yung second hand, pagkatapos na natawag sa kanya, reinstalled boiler. So ayan, ito yung simple schematic diagram. So sa mga books, laging ganyan yung logo ng loob ng boiler. Bakit? Kasi ito yung may subject sa phase change. Ibig sabihin ng icon na yan, phase change yan from water to steam, doon pabalik uli, steam to water. So yun yan, sa loob, furnace, fuel, feed water, air. Siyempre, para makabuo ka ng combustion, kailangan mo ng fuel at air. Then, feed water in contact, magkakaroon tayo ng steam. So dito, sa video na to, so ito yung mismong kung paano nagkaroon ng interaction sa steam boiler, steam turbine,
steam generator. So yan, ito yung steam, papalo sa mga blades, kakaroon ng rotational movement, papasok sa generator. Then may dalawang types. So meron tayong water tube, meron tayong fire tube. So sa water tube, siyempre ang nasa loob ng tubo, di kaya mga malaking tube is yung water. Then in contact siya sa fire. Ito, focus tayo sa fire tube. So fire tube, ang nasa loob, yung mismong init. So ito yung chimney, ito yung water tank. Yan, papasok yung heat, then mag-release ng smoke, then dito yung steam, magkakaroon interaction sa tubig na nasa loob. Then ito, meron tayong blower. So yan, ito yung pinaka-process niya. So ito yung pinaka-simple schematic diagram ng fire tube boiler. Madalang lang kami gumagamit ng fire tube boiler kasi hindi naman siya ganun ka-efficient. Yan. Pero ang pinakamura siya, cheapest type. Cheapest type siya kasi hindi naman siya mostly maintenance ang kailangan mo lang sa kanya talaga yung mismo supply na source ng fuel. Then ito yung water tube. So as I explained kanina, nakasupply yung water tubes sa tubo. Then pinakaloob niya, pinakamismong furnace, mag-i-interact, heat transfer, then mag-release ng steam dito, exhaust ng combustion. So, sinabi yung water tube, may mga iba't ibang needs ng supply yan. Either coal, steam, pwedeng nuclear power plant. Then mostly sa mga examples sa board exam, ang problem talaga, water tube boiler. Thermally efficient siya, tapos yung performance na nakadependent sa quality ng water. Yun nga, pag may quality ng water, iniiwasan yung mga sediments na pumasok dito. Kasi pwede tayo magkaroon ng clogging dyan. So ito, kung magkakaroon nga tayo ng means ng combustion, so air-fuel ratio para magkaroon kayo ng source ng heat. So yan, mag-release tayo ng fuel dito. So may mga iba't ibang types na ng fuel. Pwede tayong by coal power, geothermal power, so natural steam mula sa bundok. Pwede rin yun. Basta kung ano yung mga types ng mismong steam. So yan, ito yung coal powered. Coal powered yan. So ito yung mga nasa MELAB natin, electric boiler. So electric boiler yon. So meron tayong two types resistance heating coil. Ito yung mismong nasa MELAB. Electrode unit. So electrode unit, ang pinaka-minimitas dito, mismong electrode, yung mismong rod. So medyo may kumakapit na sediments dyan, pwede silang, pag kumakapal, pwede silang mag-short. Kaya ang maintenance niyan, dinadrain yung tubig, saka lilinisin yung mga rods na yan.
So, ito yung mismong detailed diagram ng isang steam generator o yung boiler. So, una, feed water, economizer, una stage yan, economizer muna, economizer, then steam drum in contact sa burner, nalabas, superheated steam, papuntang turbine, then yung turbine, mag-release ulit ng steam, papasok tayo sa reheater para ma-enhance yung quality ng steam. So, ito yung reheater, ito kaya tinatawag na iba na the superheater. Then, ito nga yung boiler drum, ito kaya tinatawag na boiler. Then, yung ash, pagka coal-fired naman yung power plant, generate na steam, nagkakaroon tayo ng ash. Then, yung ibang exhaust, so yung exhaust, yung tatawag na flue gas, so, i-treat din yun, hindi naman siya pwedeng directly i-release sa atmosphere, kaya meron tayong preheater dyan, preheater, so dual purpose, para ma-enhance yung papasok na air, outdoor air, para ma-supply yung tamang percentage ng combustion mismo sa loob, air-fuel ratio. Then, para matreat din yung products of combustion sa chimney. So, sa chimney, other discussions sa under ng steam power plant, ang mga kinocompute naman dito, yung mga height ng stack. So, mga dimension at yung mga construction materials ng isang chimney. So, dito, discuss natin yung iba't ibang parts. So, enclosure or setting. So, ito yung water wall. Yung water wall, water wall, so dito yan. Pagkatapos ng steam boiler, madalas na dito ang water wall. Water wall, para ma-protect yung mismong yung furnace sa pinaka-high temperature. Siyempre, pag sobrang init na yung mismong boiler drum mo, kung usually sa mga structure ng mga boiler drum, kaya naman i-harness yung mga matataas na centigrade. Pero yun nga, mismo pinaka basic design o pinaka rule of thumb ng design nila sa boiler, kailangan meron kang water wall. Then furnace. Yun yung furnace, di kayo mismong burner. Combustion equipment, yung burner, tinutukoy lang nito yung mismong mga firing element. Firing liquid and gaseous fuel. Then yung stoker, pag sinabing stoker, meron niya para siyang pinaka-dispersal. So, meron niya mismo dito sa nozzle input, sa fuel input, meron yung mga nozzle na nakalagay dyan. So, yung magsusupply ng tamang amount ng coal o di kaya ng fuel para magkaroon ng tamang combustion dito at ma-establish kung ano yung dapat na quality ng steam na pupunta sa turbine. Then, dito, meron tayong pressure parts, boiler heating surface, superheated surface, economizer. So, itong 3 parts na to, dito naman nag-vary yung mga pressure, monitor down pressure dito. So, sa boiler heating surface, so ito yan, sa upper part yan, natutukoy yan, kung saan nandun yung steam drum at yung mismong steam na tube na dinadalo yan ng mismong steam. Superheated surface, so upper side yan. So, yung mismong temperature dapat i-maintain and then also yung pressure. Yung superheated surface para ma-achieve yung superheated quality ng steam. Bakit nga ba kailangan yung superheated quality ng steam? Kung meron tayong turbine blade dito, may turbine blade dito, pagka napasukan ng mga moisture yan, kakapit yan sa blade. Yung blade na yan, magkakaroon tayo ng corrosion. Hindi kaya sa pump, tawag na cavitation. So, makaka-apekto yun sa performance ng mismong steam turbine. Kaya minamaigi na maganda yung quality ng steam na papasok dyan.
Then economizer. So ito yung sinabi ko kanina, yung economizer preparatory lang siya para yung temperature ng feed water mula sa labas para hindi mahirapan makapag-produce ng steam yung tubig na papasok doon sa steam drum. Auxiliaries. So auxiliaries yung mga preheater, fan. So usually mga fans, pump lang ito na compose na ito. Fans, pump, yung chimney, yung baffles pala, yung baffles na tinatawag dito, ito, yung baffle, so ano lang siya, parang structure niya ay tulad lang sa heat sink. So, improve lang siya ng heat transfer. Fusible plug. So, sa fusible plug, steam is released in case of excessive temperature. So, once na masyado nang mataas yung steam, nagkakaroon siya ng auto-dispersal. Yan, yung fusible plug. Safety device, safety valve, yan yung auto shut off valve. Para pagka hindi na ma-monitor, syempre pressurized vessel yung steam drum na yan. Meron nakakabit na safety valve dyan. So para maiwasan yung implosion na tinatawag doon sa steam turbine, ay sa steam drum. Then yung tatlong types, boiler, blow down. Removal of water from a boiler. So yun, yung removal of water from a boiler, ito yung may mga sediments nga na kailangan i-release. So dito yan, blow down. Yan. Then superheater. So superheater, dito yung mismong yung superheater, so dito naka-apply yung mismong quality ng steam. So dito talaga siya nakadepende sa superheater. Yung the superheater, ang superheater, so kung ito ang superheated steam, meron niyang mismong nozzle dito, magi-spray lang siya ng tubig, nakakonekta rin dito, para ma-balance naman yung mismong temperature. Kasi pag sobrang init naman yung dumapo dun sa mismong steam turbine natin, ang possible naman na mangyari, magkaroon ng malakas na vibration. So, pag nag-vibrate yan, ang maapektuhan yung mismong shaft. Bakit nga ba yung init nakakapag-produce nung dun sa vibration? Kasi once na magkaroon ng mismong impact ng pressure doon, sobrang init, yung pinakasingit-singit ng mismong steam turbine, based sa observation ko nung nasa field service ako, once na pumasok yung pressurized steam at sobrang init ng steam, ang nangyayari sa blade, syempre heat treated yan eh, laging meron tayo na tawag na expansion. So yung mismong casing ng steam turbine na yan, may mga space yan for expansion. Once na mag-rotate yan at higher speed, higher pressure, mabilis na velocity, mataas na temperature, nag-wiggle din yan pag sobrang taas ng mismong parameter na sinusupply sa kanya. Once na mag-wiggle yan, wiggling, nakaka-apekto sa shaft movement. Pag naka-apekto sa shaft movement, ang masisira sa'yo, yung generator mismo. So, yun. Yung superheater, siya lang yung nagpapa-equal mismo ng quality. Hindi gano'ng mamasa-masa yung steam, hindi rin gano'ng sobrang init. So, ito yung mismong step-by-step process ng isang industrial boiler. So, dito, ang papakita ko is yung water tube boiler. Mismong common. So, ito, yung pinakalinya na to, ito yung mismong linya ng tubig. Steam drum, boiler blow down. Then, chimney mismo, the superheater. Ito yung mga boiler tayo. So, ito, water tube, fire tube uli,
Ang focus natin yung mismo water tube. So, i-differentiate lang din sa video kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. So, yun nga, sinabi ko nung kanina, fire tube, fire ang dumadal sa mismong tube, heat transfer, contact sa tubig na nasa drum. Dito kasi, hindi kasi nakakontrol yung mismong pressure, sobrang taas. Pagka hindi nakakontrol yung mismong heat, na maaari mag-implode. So, kaya hindi siya feasible. Ang madalas na ginagamit talaga natin yung water tube bowl. Dito kasi, pwede mo makontrol yung flow ng tubig, pwede rin mo rin makontrol yung supply ng fuel. Ito yung mismong pinaka-schematic diagram. I-discuss natin dito yung mismong step-by-step process tulad ng kanina kasi dito naka-drawing lang tayo kanina, nakabasta sa drawing. Dito may visualization tayo ng kung ano ba talaga yung actual. So ito yung water tube boiler. So ito yung mismong fire tube boiler. So mag-focus tayo sa water tube boiler. Una, focus tayo sa mismong water supply. So dito, ito, dyan yung steam, yung pink na line na yan, produce ng steam, superheated steam. Then may tatlong turbine, intermediate, low pressure, intermediate, high pressure turbine. So isa-isayin natin. So yung blue para sa water, red para sa steam, pink para sa superheated steam, pink para sa red para sa superheated steam. So ito nga, unang supply, pump, feed water pump, economizer, nakakapag sa burner para mapataas yung quality ng tubig, yung temperature. Para hindi masyadong mahirapan yung pag-generate ng steam pagdating dito sa steam drum. Yun nga, ang performance nun para maiwasan din yung corrosion, para ma-eliminate na rin sa economizer yung iba't ibang sediments. Then, ito may mga kanya-kanya tayong nozzle na magre-release ng fuel, oxygen, para magkaroon tayo ng combustion. So, ito, may mga burner tayo, guys. May mga burner tayo na may kanya-kanyang nozzle. Dito yung fuel, dito yung hangin. So, meron tayong nozzle dito ng hangin, meron tayong nozzle ng fuel. So, ito sa mismong mga boiler common yung automatically operated na yan. So, yan. Once pa sa magkaroon interaction, meron tayong combustion sa loob. Meron tayo ng combustion dito sa loob ng mismong chamber or burner. Then, once na pumasok na yan, supply ng tubig, steam drum. Steam drum, syempre kumukulo na yan, subject na yan sa heat. Then, sediments, babagsak dito, papunta sa mud drum o kaya yung blow down. So, ito yung water wall. Yung water wall, yung ibang tubig dito, kaya yung packet kasi lahat nung nagagaling dito, blow down na yung sinicirculate lang niya, parang tinitrip niya lang uli, pabalik-balik. Then sa mismong steam drum, ito lang naman yung mismong nandun sa loob, pero meron niyang mismong separator. Di lang kasi siya puro dapat na magko-contact. So yung baffle, once na kumukulo yan, umiikot din yan. Parang yung pag nagpapakulo kayo ng karne, yung mga press rice cooker, yan yung mga umiikot, tatawag ng baffles ang tawag doon. Once na mag-release ng steam yon, papasok dito sa mga trap, steam trap, strainer na tinatawag, para mas masala palalo. Yan, steam trap or drying device na tinatawag. Then, ito yung mga sediments. Yan, sediments or solutes. Sediments ang tawag na sa elements natin. Sediments na yan, babagsak yan. Babagsak yan, pupunta yan sa mud drum. Siyempre, yung mud drum na yan, napupuno din yan.
halo din ng tubig, halo din ng mga sediments. Subject yan sa blowdown, kaya purging. Pinipurge natin yan. Once na ma-purge natin yan, syempre ma-release natin to. Pero, ang pag-purge na ito dapat in lower pressure kasi pagka binuksan nyo bigla yan, delikado yan. Pressurized pa rin naman ang laman yan. Kaya madalas yung ginagawa doon, automatically, pagka may na-set na temperature, saka pa lang siya mag-disperse. Then, so focus tayo sa mismong steam. Output na tayo ng steam. So una, papasok yan dito. Mataas sa temperature na yan para maka-apekto dun sa economizer. Then, papasok ulit sa superheater. Ito, papasok ulit siya dito. Ibis na lumabas na siya dito, atin siya ng reheater. So, mostly, yung mga steam power plant, kailangan talaga ng mismong superheater. O kaya reheater na tinatawag. So, ito yung mismong primary, secondary. Usually, tawag sa kanila isa, superheater lang yan. I-classify lang yan kasi may mga ilang turns yan tinatawag. Ilang coils of turns. Yun yung primary, ito yung secondary. Then, ito yung the superheater. Nag-i-spray lang siya ng mismong tubig na galing doon sa steam drum para ma-maintain yung tamang quality. So, ito yung high pressure turbine. High pressure turbine para makapag-harness ng mas malakas na ikot o mas mabilis na velocity. Ito yung unang set ng blade na tinatawag. Then, sumunod na ito yung sunod na stage. Sumunod na stage para ma-eject. So, subject ulit sa isang stage ng reheat. Isang stage ng reheat, papasok dito sa low pressure, intermediate pressure. So, intermediate pressure turbine ito, IP. Then, intermediate pressure, low pressure. Ito, kahit dito magkakonekta, pwede siya maging split shaft. Pero usually, pag sa steam turbine, lahat magkakakonekta yan para mag-vary yung operation. Then, yung control nga, kada stage niyan, may mga vibration sensor yan. Kaya monitor yung mismong quality para may iwasan yung vibrate, yung parameters kung gaano kabilis siya pumapasok dito. So, yun yung mga minomonitor dito. Nasa pumasok yung quality ng steam, kung mainit o pressurized, sa high pressure siya unang papasok. Then, lalabas uli, reheat, another reheat uli, papasok dito sa intermediate pressure. Then, labas na uli papuntang low pressure. So, may vibration sensor tayo para maiwasan yung vibration ng shaft na nadudulot mismo dito sa high pressure steam turbine. So, next, ito yung mga iba't ibang requirements, specification at yung mga criteria sa pagpili ng mga boiler. So, ito sa side na to, ito yung mga nasa elements natin for board exam. PSME code. So, ito, include na rin dito yung PSME code revision ng 2012. Kung kanina, 2008 yung pinakita ko kanina, ito, 2012 to. So, ang pinaka-important na sinusunod sa industry, yung for fusion welding, strength is within 90%. Factor of safety, kino-consider 6. So, ito, for safety, each boiler should have at least 3 or more 8 gauge cocks located on the same horizontal line and not less than 610 mm apart. Yung gauge cock, para sa immediate release ng pressure, once na mag-malfunction yung gauge nung mismong operating gauge natin, so meron tayong quick release. So tatlo yun. So tatlo na yun, may kanya-kanyang size yun na suggested para sa mga steam turbine, sa steam boiler. May kanya-kanyang sizes yun na nasa code din ng PSME code 2012. So, kailangan yun i-install sa bawat boiler. So, lahat ng boiler na mapupuntahan nyo, meron niyang tatlong gauge cock na nasa pinaka-ilalim ng boiler na easily accessible. Kaya siya 610 mm apart para may access yung mismong operator sa mismong area ng installation ng gauge cock.
Then, boiler room should be provided with 2 doors on opposite ends. So, for safety to, once na magkaroon ng emergency exit ang tutukoy dito. Actually, yung nasa natin, yung nasa ME-Lab natin, hindi, doon sa mismong installation nun, wala naman talaga siyang zero na code. So usually, install lang talaga siya doon as is. Yung dumating, install, wala na zero na code, basta nandun lang siya. Kaya hindi rin talaga siya safe i-operate. So hindi rin nasunod yung mga code sa pag-install ng second-hand boiler, pag-revise ng mismong mga ruta ng tubig. So, hindi talaga siya nasunod. So, yung boiler na yun, as a demo lang talaga siya mismo sa ME-Lab. Mag-ooperate siya pero walang tubig by electricity. Pero long time na rin siya nung na-operate. Kaya hindi na rin siya ma-consider as functionable. Then, ito yung criteria. So, pa-take note na ito. Requirements and specification at yung mismong criteria ha. Pa-take note na ito. So may mga kanya-kanyang differences yan. Then ito din. Meron tayong types ng boiler name. Meron tayo for fire tube, meron din tayong water tube. Pinaka-common sa atin yung Babcock at Wilcox. So yan, ayun yung mga common na ginagamit natin dito sa Pilipinas. Ito yung mga categories kung may mga mismong application niya. Then ito yung mismong factors na kailangan i-consider sa boiler selection or installation. Ako syempre, pinaka-kailangan i-consider dyan yung floor area. Syempre, malaking machine yung i-erect mo dyan sa area. Kailangan may magandang foundation ka. Then, syempre, availability of fuel and water, yung mismong location. Mismong location ng supply. Then, location ng powerhouse. Yung powerhouse, may code din yan. Yan nakalagay sa inaaral ng civil engineering. Meron din ng ME. So, usually, lahat ng gensets natin, backup, ay nakalagay lahat yan sa powerhouse na tinatawag. Lahat ng power plant, meron tayong powerhouse na tinatawag kung nasaan andun ang generator o di kaya mismong steam generator, boiler o di kaya yung steam turbine. At mismong control panel kung nasan yung mga operators ng planta na yun. Then, so, from discussion ng mga technical, so proceed tayo sa theoretical. So ito yung theoretical aspects ng steam boiler. Actually, madali lang naman to. Formula substitution lang. Kailangan lang ng mga converting units. So ito, mismong steam boiler, from water to steam, kaya pinag-iba ko yung kulay para mas madaling ma-categorize. Siyempre, una mapasok dyan, Q ng boiler. Feed water, mass, flow rate, and enthalpy. Make-up water. Yung make-up water din yung nasa water wall. Make-up water ang nilalaman nun. Then, blow down. So, ito yung mga impurities na. Mass flow rate ng blow down, enthalpy ng blow down. Then, mass flow rate ng steam, enthalpy of steam. So, ito lang yung mga pumapasok at lumalabas sa isang steam boiler. So, pwede yan i-energy balance. Boiler efficiency. So, MFQH para sa QB, MSHS minus HF, plus MRS yung RS na tutukoy dito, na reheated steam. Then, RORI, leaving, entering. So, dito yan nakaka-categorize. Blow down. So, yung blow down, may mga kanya-kanyang categories naman yan. Ini-indicate naman yan sa mga mismong problem. Usually, sa mga ibang books, ang binibigay is yung pressure at temperature. Hahanapin mo lang sa steam table kung anong properties nun. Siyempre, pagka ang binigay na properties ay nandito sa steam, ang kailangan mo dyan yung table 3.
Pagka feed water naman, dyan, automatic, liquid dyan, ang kailangan mong table properties ng steam dyan, pag tinignan mo sa steam table, table 2. So, walang mali ito. Pagka binigyan ng temperature, pressure, na nasa steam, table 3 ka magpupunta. Pagka binigyan ka naman ng temperature, pressure dito, sa feed water, ibig sa makeup water, ang kailangan mo dyan, table 2 ng steam table. So, net boiler efficiency, pag nakuha net boiler efficiency, MSHS minus HF, HS minus HF, then mass ng fuel, QH, yung QH, yan yung madalas na nilalagay ay higher heating value or lower heating value, o basta kung anong type ng source ng combustion, yun yung nilalagay dito sa QH. Q ng heat o source ng heating. Net boiler efficiency, pag sinabi net boiler efficiency, kasama yung consume ng mga auxiliaries. Yung auxiliaries na yun, sabi ko nga kanina, may mga fan, sooted blower, chimney. So, yun yung mga iba't ibang equipments na nakalagay sa isang steam power plant. So, kailangan din consider yung mga power consumed para makuha yung mismong boiler. Siyempre, kung ano yung nagpapagana dun is nagagaling din sa pinoproduce ng steam generator. So, kailangan isama mo yun sa totalization para makuha mo yung net boiler efficiency. Then, boiler and furnace efficiency. So, pag sinabing with furnace, boiler furnace, dito lang tayo mag-focus. Wala na dito sa mga makeup water. Ang kailangan lang natin, mass ng products of combustion. Yun nga yung ash. Madalas ito, ang nilalagay sa ibaba na ito, usually yung mga product na ito, kino-correlate siya sa combustion engineering. Combustion engineering to, dito ko nagkakaroon ng combustion balancing. So dito sa lower side na to, magkakaroon ka ng balancing dyan. Pero usually sa mga problem natin dito, pagdating sa higher subject, pagdating ng power plant, automatic meron ng mga value yan. Pero pagdating sa combustion engineering, kailangan mong i-define isa-isa. Then grade efficiency. Yung grade efficiency, ang pinofocus nito, carbon amount. So, carbon amount lang ang focus nito. Minsan, bibigyan ka ng grade efficiency. Ang kailangan mong hanapin is yung MC. Yung QC, Q ng combustion at yung Q ng source ng heat. So, ito yung mismong simple diagram. Pag mayroon ka, usually ito, ina-apply lang naman to pagka binanggit kung ano yung kailangan dito sa economizer, ano yung kailangan sa evaporator, ano yung kailangan sa superheater. So, energy balance din to. Dito yung boiler, dito yung economizer. So, dito yan. Dito yung economizer. Dito yung superheater. Dito yung evaporator. So, develop boiler horsepower. So, formula base na to. May dalawang formula. H ng steam, H ng feed water, mass flow rate ng steam. Magkaiba. 35,322 for SI, 33,475 for English. So, pag tinanong ano yung isang boiler horsepower, sa tubig, ito yung kailangan makapag-conduct ka ng steam. Ito yung mga kailangan mong properties. 34.5 pounds of water per hour at 212 degrees Fahrenheit. Pag na-maintain mo yung properties na yan, makapag-conduct ka ng dry saturated steam in in 1 hour. Rated boiler horsepower. Rated boiler horsepower, formula base tayo. Heating surface, 0.91, 1.1. So, water tube, 0.91, fire tube boiler, 1.1. Pagka English, inches or feet, 10 or 12. Factor of evaporation, HS minus HF over 2257. 2257
para sa refrigeration, yung latent heat of vaporization na tinatawag nila. Then, ang katumbas niya 970.3 BTU per pound. 2257 NI/SI, kilojoule per kilogram. ASME evaporation unit, so AEU MS times HS steam minus HF feed water. Percent ratings. Sabi percent rating, developed boiler horsepower, yan yung actual, overrated boiler horsepower. Yan, ito yung tatlo. Isang equivalent evaporation, actual specific evaporation, or boiler economy yung tinatawag, at equivalent specific evaporation. ESE, EE, ASE. So, EE, MS times FE, ASE, MS over MF, ESE, MS over MF times FE. So, pagka-specific, MSF, MSMF, pagka-equivalent, dagdagan mo lang ng FE. Then, sample problem tayo. Sample problem, steam generating unit receives feed water. So, meron tayong category dito, feed water, condition, 5 MPa, 200 degrees Celsius. Then, meron tayong category ulit, steam, delivers steam at 4.5 MPa, 320 degrees Celsius. Then, meron tayong rate ng steam, 30,000 kg per hour. Main steam turbine, steam rate. So, meron tayong steam rate, SR, of generator output. Auxiliaries use steam as follows. So, ito yung mga auxiliaries, mga power consume nila at sumatotal. Forced drag fan, 25 kW. Induced drag fan, 40 kW. Soot blower, 3,300 kg per day. So, amount yan, kailangan natin i-compute yan sa capacity. So, if fuel with a higher heating value, so meron tayong higher heating value dito, 40,000 kJ per kilogram, aspired is consumed at the rate of 1,890 kg per hour. Account for the steam generator net efficiency. So, ito yung natin, boiler net efficiency. So, meron tayong category dito, yung 5 MPa at yung 4.5 MPa. So, i-declare natin sa steam table yan. Yung 5 MPa na yan at 200, table 2 yan. So, table 2. Makikita natin yan ay 853.9 kJ per kilogram. 4.5 MPa, 320 degrees Celsius, yan is steam. So, automatic, hanapin natin yan sa table 3. Makita natin yung enthalpy ng steam, 3,000.6 kJ per kilogram. Then, i-identify natin lahat ng given. So, steam rate, 6.5 kg per kilowatt hour. QH, mass flow rate. Mass flow rate ng isang steam blower. So, ayan ay day, pwede i-convert sa seconds, kaya pwede siyang consider as mass flow rate. FDF, forced drag fan. Induced drag fan, IDF, mass flow rate ng steam, 30,000 kg per hour. Mass flow rate ng soot blower, mass flow rate ng fuel. Required boiler net efficiency. Yung boiler net efficiency natin, QB minus accessories over QS. So, yung QB, formula niya, MS, HS minus H feed water. Meron tayong HS, meron tayong HFW, meron tayong MS. So, substitute lang natin yan. Kilogram per hour, kilojoule per kilogram, kilojoule per kilogram. So, kailangan mag-compute natin. Lalabas yan dapat kilogram per hour. So, kilogram per hour dapat yan minus. Magkakaroon ng isa dito. Kilojoule per hour ang lalabas. So, 64,401,000 kilojoule per hour ang QB natin. Then, for accessories,
For accessories, wala tayong problema dito sa force drop at induced drop. Ang problema natin yung shoot blower. Kailangan natin siya may transfer papuntang unit of power. So, meron tayong mass flow rate ng shoot blower. Then, meron tayong steam rate. Yung shoot blower, ang dumadaan lang din sa kanya is steam. So, pwede natin magamit yung steam rate. So, para ma-compute natin yung mismong consumption, power consumption, 3,300 kg per day over 6.5 kg per kilowatt hour. Convert yung Monday into 24 hour. So, convert natin yan. Magkaroon tayo ng cancellation. Makuha natin, makumpit natin dyan is naka-kilogram. Kasi na yung kilogram, day, hour. Nalabas, kilowatt. Ang shoot blower natin, 21.15 kilowatt. Then, compute natin yung total ng auxiliary. Force drop fan, induced drop fan, shoot blower. So, plug in lahat ng mga given. Makuha natin yung accessories natin total. 86.15 kilowatt. Convert natin papuntang hour kasi ito yung kilojoule per hour. 310,140 kilojoule per hour. Then, dito tayo. QS, MF, QH. So, mass flow rate. So, meron tayong MF. Meron tayong MF, ito yung 1890. Meron tayong QH. So, substitute na lang natin lahat yan. Meron tayong QB. So, yan. Lagay natin QB. Meron tayong accessory. Meron tayong dalawa dito, yung MF at QH. Compute natin. So, mag-iisa to. Product na ito, kilojoule. Isa din yan, R, kilogram, cancel out. So, percent na makakuha natin. Compute lang natin, 84.78% yung sagot. So usually, ito lang naman yung mga problems natin sa steam boiler. So, common naman yung problems sa steam boiler through the internet. So, maraming types ng steam boiler. Common yan sa mismong review material. So, dito, mas pinokus ko lang yung mismong functions, guidelines, at yung mismong pagkakasunod-sunod kung ano ba talaga yung steam boiler for you to understand more deeply. So, pag may question, mag-message lang sa akin. Then, pa-take note ng mga lumabas sa slides. So, lahat yan magiging beneficial para sa mga susunod na outputs natin. Since tayo naka-deliver sa online class, hanggang 31. So, i-deliver ko lang lecture natin through recorded lecture. So, lahat ng mga lumabas slides, so, patandaan, para pag-resume ng classes natin, output based na lang ang asikasuhin natin. So, yun lang.